Kinwestiyon sa pagdinig ng Senado ang Implementing Rules and Regulation ng Anti-Bullying Act. Matapos hindi agad na aksyonan ng DepEd ang isang insidente ng pambubuli sa Ilocos Sur. May mungkahi rin na parusahan ang mga magulang ng mga nambubuli. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa social media unang kumalat ang videong ito ng pambubuli sa isang batang estudyante sa Narvacan, Ilocos Sur. Lunch break noon nang itulak ang biktima at hampasin ang backpack ng isa pang estudyante. Sinipa at sinuntok pa siya sa ulo hanggang mapaiyak siya. Sabi ng Department of Education Region 1, hindi ito agad na aksyonan dahil hindi umano agad ni-report sa kanila. 3 days na pong nangyari ito bago pa nag-viral, and our field offices had been aware about it only after it became viral on social media. We are also looking at the negligence of the school head. Dapat mabilis. Hindi pwedeng umabot ng ilang linggo. Ganyang klaseng violence, karahasan, dapat agad-agad may aksyon tayo, no? Na-question tuloy ang Implementing Rules and Regulations ng Anti-Bullying Act na nagsasabing kailangan munang magreklamo ng biktima. Magsisimula lang kapag may nag-file ng complaint. Yung nabubuli, hindi nagre-reklamo dahil natatakot na resbakan siya bukas, bubugbugin na naman siya, kaya walang complaint. Ayon sa DepEd, pwede naman silang umaksyon kung may ibang estudyanteng nagsumbong o kung may gurong nakakita sa insidente. Pero iba ito sa nangyari sa insidente sa Ilocos Sur. May mga bata dun sa video, nakatingin lang habang may kaklase silang binubugbog. Dapat hindi ganun yung kultura natin. Yung kultura dapat natin, we step in. Pag may inaapi, we step in right away. Meron po bang teacher na nakakita nito? Meron pong isang teacher na reportedly na Nakita nakita niya. niya. Hindi niya tinigil. Yan po din ang isang iniimbestigahan ng regional office. Gumagawa na ng programa ang DepEd para mas maengganyo ang mga estudyante magsumbong. We do have an existing Learners Telesafe Contact Helpline. Anonymous din naman po yung mga report. Sumailalim na sa psychosocial intervention ng biktima, gayon din ang bully na posible ring masuspinde. Pinag-aaralan namang sampahan ng administrative case ang school head at mga guro. Pero mungkahi rin ng isang senador, pwede bang mga magulang ang parusahan pag nambubuli ang mga anak nila? Dapat may parusa sa mga magulang. When I say parusa, siguro community service. Siguro sila maging janitor sa school. We are crafting a program so that we can help yung ating mga parents po to be able to identify yung red flags, to be more present po. Kailangan sigurong pag-isipan to. Kasi baka naman sa bata, mag-retaliate sa bata yung mga magulang, no? So we have to check. Let's see. But definitely, mahalagang involved sila. Ayon sa EDCOM2, underreported ang mga kaso ng bullying sa Pilipinas na binansagang bullying capital of the world sa 2022 PISA report. Schools have historically underreported incidents because our monitoring and evaluation forms rewarded 0 cases as a sign of good performance. Sa ngayon, nagdaragdag ng school counselors ang DepEd at nakikipagtulungan sa mga NGO para sa psychological at mental support sa mga estudyante. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.